Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Makabayan Black na pinangungunahan ni Franz Castro. Binanata na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magtataka ka kay Franz Castro. Hindi ba't meron siyang kinakaharap na kaso? Saan siya kumukuha ng lakas ng loob para banatan mo ang presidente? Samantalang ang presidente napakalakas ng impluensya niya. Pinoprotektahan ba siya ni Tamba? May basbas ba ni Tamba yung kanyang pag-atake, pagbanat sa Pangulo? Ito kasi ang sabi, Makabayan hits Marcos. Malacanang shouldn't tell House what to do. Sabi ng Makabayan, huwag kang makikialam kung anong gusto naming gawin sa House. Parang ganun po yung gustong sabihin. Mamaya po, ipapakita ko sa inyo si Gunggong. Konggun. Huling-huli sa bibig. Mamaya po, ipapakita ko sa inyo. Booking na talaga namang hanggang ngayon ay wala silang maikaso kay BP Sara. No? Mamaya, papakita ko rin sa inyo yan. At pag-uusapan din natin, lumalaki na naman ang mga komunista. Marami na naman silang na-recruit. Napanood nyo ba yung rally nila sa Mindiola? Kasi Bonifacio Day daw ngayon. Grabe. Binugbog yung isang pulis. Grabe talaga. Yan po ang kasamaang palad na wala na kasi si BP Sara sa DepEd. No? Si BP Sara, una tinanggalan nila ng confidential fund sa DepEd at napwersa nila na maparesign. Pinilano nila ito. Pinlano para makapag-resign si BP Sara. So ngayon, malaya na silang nakakapag-recruit sa mga eskwelahan ngayon. Unang-una, wala na si BP Sara, wala pang confidential fund. So yan po ang nangyari ngayon. Dumadami na naman yung mga komunistang rallyistang propagandista. So unahin po muna natin itong si Franz Castro, ang tatlong Makabayan Black. Andito po yung report ng Inquirer. President Ferdinand Marcos Jr. should not interfere in what the House intends to do in holding public officials like Vice President Sara Duterte accountable. Lawmakers from House of Representatives, Makabayan Black. In a joint statement, the three stooges, the three-person Makabayan Black, acting chairs Franz Castro, Gabriela, Arlene Brosas, Kabataan Party List, Manuel Raul, called out Marcos after the chief executive confirmed that he asked House leaders not to push through with the impeachment of Duterte. So, sino ba ang may gusto na ma-impeach si BP Sara? Hindi ba't si Tamba? Unang-una na yan. At si Franz Castro, sabi nga ni BP Sara, nag-meeting yung dalawa niya yan last year. After mag-meeting, saka sumulpot yung 125 confidential fund. Mamaya, pag-usapan po natin yan. Nakakabahala ang lantarang pakikialam ng Pangulo sa mga proseso ng Kongreso. Hindi dapat idikta ng Malacanang kung paano gagawin ng Kongreso ang mandato nito para managot ang mga opisyal na may katiwalian. Nag-conclude na. Si BP Sara naman ang pinapatamaan niya rito. Na may katiwalian. No? Ngayon, puntahan po natin si Konggun. Ito po, pakinggan yung mabuti. Nakita natin na merong pagkukulang, no? Nakita natin na mayroong pagkukulang, no? Sabi niya, nakita raw natin. Lalo na yung ating mga disbursing officers, nakita natin na nagkulang sila sa pag-iingat, no, ng pera ng ating pamahalaan. Nakita natin na nagkulang sila sa pag-iingat ng pera ng ating pamahalaan.
O, ayan ha, malinaw yan. At sa huli, it is a command responsibility. At talagang nakikita naman natin na lahat sila ay sumusunod lamang, no, sa utos. Oh, nakita naman natin na lahat sila, yung mga empleyado po ni VP Sara sa OBP, ay sumusunod lang daw po sa utos, no? So ayan ha, malinaw. Ng ating Vice Presidente. So sa huli, kung may makitang mga paglabag sa batas, Oh. kung may makitang kailangang may managot, Oh, kailangan akuhin, no, ng ating Vice Presidente ang kailangan akuin. Narinig nyo? Malinaw naman eh. Ha? Una sinasabi niya, nakita natin, may pagkukulang. Sa huli, kung may makita tayong, ulitin natin, para malinaw. Huling-huli. Ulitin natin. So sa huli, Yan. kung may makitang mga paglabag sa batas, Oh. kung may makitang kailangang may managot, Oh. kailangan akuhin, no, ng ating Vice Presidente ang pananagutan. Ang linaw, di ba? Kung may makitang paglabag sa batas, no? Kung may makitang ano pa ba yung sinabi niya? Inulit pa eh. Kung may makita, ibig sabihin wala kayong nakikita hanggang ngayon. Malinaw, di ba? Tapos napahinto siya. Nung pangalawang beses na inulit niya yung kung may makita. Napahinto siya, sabi niya parang mali yata ang parang mali yata sinabi ko. Huling-huli. Hanggang ngayon, wala silang nakikita. Wala po. Ayan na, nanggaling na kay Konggun. Ayan. Kitang-kita. O, tapos, eto pa. Tungkol po sa impeachment. Ito po, yung picture. Dito po sa pinakababa, mababasa nyo, Konggun, Sara's death threat could lead to impeachment. No? Maaari daw itong maging lead sa impeachment kay VP Sara. Ngayon, panoorin naman natin yung isang video. Ito po. Ang issue ng impeachment o pagpapatalsik. Ito, panoorin natin. Galing mismo kay Vice President Sara Duterte ang issue ng impeachment o pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Ito ay kasunod na rin ng mga umano'y irregularidad na nakita sa pag-iimbestiga ng mga komite sa House of Representatives sa confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. Ang nagbabanggit lang naman ng mga salitang impeachment, si mismong si Vice President din, dahil pinangungunahan. Dahil nag-text na sa kanila si PBBM na wag nyo nang i-push through yung impeachment na yan. It's a waste of time. No? Si VP Sara is unimportant. Hindi raw importante. Kanina lang yung picture o pinakita ko. Balita po yun na kung saan binabanggit ni Konggun yung impeachment. No? Tapos ngayon, dahil nagsalita, pahayag pa sa media ang Pangulo na pinipigilan niya ang impeachment, ito ngayon ang sinasabi niya. Isinisisi na naman kay Duterte. Isinisisi. Dahil napahiya sila eh. Kaya ayaw nilang mapahiya, isisisi nila. Kay BP lang daw naririnig yung impeachment. So, para hindi sila mapahiya, ayan siguro ang utos ni PBBM. So, dito po tayo kay Castro. Si Castro po may kinakaharap na kaso. No? Convicted na siya sa RTC, umaapila lang sa Supreme Court, ay sa Court of Appeal. Pero, saan siya kumukuha ng lakas ng loob? Lalo na't nagkagulo pa kanina sa Menjola. Ayan, Makabayan Black po yung rallyista na yan. At may mga paskil sila na laban kay Marcos. Meron po, may nabasa po ako sa mga tao doon. At kung makikita nyo yung mga nagrarally,
marami doon, bata, or parang masasabi nating estudyante. Kawawa na naman ang mga magulang. Yung mga pinag-aaral nilang mga anak, mga mahal nilang anak, baka mapunta sa bundok. So, saan kumukuha ng lakas ng loob si Castro? Dahil ba ito'y protektado ni Tamba? No? Kasi, alam ko, masama ang loob, galit si Tamba. Dahil silang dalawa, numero unong gustong ma-impeach si VP Sara. Dahil ito yung parang nakikita ni Tamba na chance sa kanyang matayog na pangarap na maging Pangulo. Sinubukan na niya yung pagiging Prime Minister, yung PI niya. Mukhang malabo po. Hindi po gumulong, binarahan ng mga senador. No? Umalma ang senador. Ang Senado. Kaya naiisip ko, may gagawing paraan itong dalawang ito. At naiisip ko rin na may basbas ni Tamba yung pagbanat ng mga Makabayan Black na ito. Baka madalas na itong mag-rally ngayon at tirahin yung presidente. Dahil ba galit sila kay President BBM? Tandaan nyo, may kaso ka, tapos babanat ka sa presidente. Ang presidente, ang lakas ng impluensya niyan. Mga vlogger nga, tinatawag na influencer. Yung presidente pa kaya? Alam nyo, kahit meron tayong separated bodies, legislative, executive, judiciary, kayang-kaya pa rin impluensyahan yan ng president. Hindi man lahat, pero the majority, yung karamihan. Makapangyarihan po ang Pangulo. Kaya, kung si Kibuloy, napakulong niya, at yung iba pa, pwedeng impluensyahan ni Pangulong Marcos yung Court of Appeal na mahatulang ka na, makulong ka na. Pero sobrang tapang. Bakit? Dahil kay Tamba ba? Protektado siya ni Tamba. Kaya hindi rin siya magalaw ni Bongbong Marcos. Kasi kung impluensya lang ang pag-uusapan, naalala ko tuloy ito kay Noynoy Aquino. 'Di ba, pina-impeach niya yung Chief Justice Corona dahil hindi niya mapasunod. Ang istorya kasi noon, yung kanilang Hacienda Luisita ay naglabas ng ruling ng hatol si Corona, ang Supreme Court, na kailangan ipamigay na yung mga lupain doon sa Hacienda Luisita sa mga magsasaka. Nagalit dito si Noynoy, kaya pina-impeach si Corona. And then, nagtalaga siya. Nag-appoint siya ng ibang Chief Justice. Kung saan, kumbaga, may takot na sa kanya, mapapasunod na niya. Nai-impluensyahan po. Kahit sabihin nating equal body, senador, congressman, Supreme Court Justice, nai-impluensyahan po yan ng Pangulo. Pero nagtataka tayo, napakalakas ng loob ni Castro. Ito'y hinala ko lang na protektado ni Tamba itong Makabayan Black na to. Kita nyo, yung mga rallyista kanina, binugbog yung isang pulis. Talagang parang takot. Takot ang pulis. Dati, sa KOJC, talagang nananakit sila. Marami silang sinaktan na tao . Pero yung mga rallyistang Makabayan Black, wala. Takbo sila. Nakita natin kung paano nila hinawi, tinulak yung At may mga nagtuturo, tulak nyo. Hanggang sa nabuwag nila yung barikada ng pulis. Hindi sila sinaktan ng mga pulis. Takot. Dahil naiisip ba ng mga pulis, kaalyado ito ng Pangulo? Ayan ang mahirap.
At naawa ko sa mga estudyante. Meron akong picture dito. Meron pang isang babae, matapang. Lumalaban din sa pulis. So ayan, nanggaling na kay Konggun. No? Sabi niya, kung may makikita, ibig sabihin, wala pa talaga silang nakikita. Kaya patuloy pa rin yung hearing, hindi pa ina-adjourn. Hindi pa tinatapos yung hearing. Naghahanap pa rin sila. Hanggang ngayon, wala silang makita na malakas na ebidensya na pwedeng tumimbang sa kaso. Kung sakaling kakasuhan nila si BP Sara or i-impeach nila. Hanggang ngayon, wala silang makuha. Dahil si BP Sara ay tapat ang paglilingkod. May tunay na malasakit sa taong bayan. Kaya yung impeachment na yan, wala na yan. Bakit? Tinext diba ni Pangulong Marcos yung mga congressman? So, kanino sila mamimili? Kay Tamba o kay President Marcos? Kanino sila mamimili? 19th Congress ngayon, 2024. Next year, 20th Congress na. Maghahalal uli ng speaker sa Congress. Si Speaker Romualdez ba kaya ang magiging speaker ulit sa 20th Congress? Alam ko, pang 24th speaker na si Romualdez. Next year, pang 25th na speaker. Siya pa rin kaya? So, sino ang pipiliin ng mga congressman? Si President o si Tamba? Alam nyo, kapag may ginawa kang batas sa Congress, sa Senate, at naipasa yan, kung walang pirma ng Presidente, baliwala yan. Pwedeng ibito yan. Yung mga provision, mga kontrata, minsan isinasa batas yan. Kagaya ng airport dito sa Bulacan na kay Ramon Ang, isinasa batas po yan. Yung mga ganyang proyekto. Pwedeng ibito yan. Nabito nga, di ba? Yung parang BGC na gagawin sa airport. Nabito nga yan. So, yung mga congressman, kung meron silang mga ganyang ginagawang batas, pwedeng hindi pirmahan yan o pwedeng pirmahan. So, kanino? Sino pipiliin ng congressman? Batas pa lang yan. Hindi magiging batas yan kung walang pirma ng presidente. Pangalawa, budget. Ang budget po, kahit approve na yan, manggagaling yan, makukuha mo yan sa DBM. No? Kapag walang go signal ng presidente, hindi i-release ng DBM yan. Kagaya ng 125 million confidential fund ni BP Sara. Merong written yun. Pwede mo nang kunin sa DBM. Diba? Nasa hearing yun, naririnig natin. At na-release nga ng DBM. Sa mga pondo ng congressman, kung wala pong signal ang presidente o ang Malacanang o ang Office of the President, hindi kikilos, hindi i-release ng DBM yung budget nila. So, sino pipiliin ng mga congressman? Sabi sa inyo, ma-impluwensya ang presidente. Kaya lang nga, nagtataka tayo, napakatapang ni Castro. Ewan ko kung hanggang kailan ang paghahari ni Tamba. Okay, yan lamang po sa ngayon. Magkita-kita po tayo sa susunod. Paalam. Bye-bye.